Sumigaw ang ama na itigil ang kasal ng kanyang anak na babae sa harap ng lahat ng bisita. Ang ibinunyag niya tungkol sa magiging manugang ay nagpaiwan ng takot at pagkagulat sa lahat. Si Teodoro ay kilala bilang isang lalaki na masipag at disiplinado. Mula pagkabata, nagtrabaho siya mula umaga hanggang gabi, iniipon ang bawat sentimo hanggang sa nakapagtayo siya ng isang matatag na negosyo at maayos na buhay. Hindi siya mahilig sa labis na luho, ngunit kailanman ay hindi niya pinabayaang may kulang ang kanyang anak. Lumaki si Alessandra na may maraming pagkakataon, nakapag-aral sa magagandang paaralan, at alam niyang laging nasa tabi niya ang ama sa lahat ng sandali. Ipinagmamalaki ni Teodoro na wala siyang nakamit na ibinigay lamang, kundi lahat ay bunga ng pawis at katapatan. Madalas niyang ulitin na ang tanging pamana na nais niyang iwan ay ang halaga ng trabaho. Ngunit ngayon sa harap ng desisyon ng anak na magpakasal, daman niyang nanganganib ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang alok ng kasal ay dumating lamang 2 buwan matapos magsimula ang relasyon at iyon ang nagdulot ng kanyang hinala. Sa loob-loob niya, hindi niya maiwasang maramdaman na may tinatagong mapanganib na hangarin si Ramiro. Ngunit para kay Alessandra, iba ang kanyang nakikita. Mabait, maunawain at laging nagpapasalamat sa ginawa ng ama, naniniwala siya na si Ramiro ang tamang lalaki para sa kanya. Kapag sinasabi ni Teodoro na masyadong mabilis ang relasyon, mahinahon niyang isinasagot na ang pag-ibig ay walang takdang oras. Iginiit niyang nangako si Ramiro na magbabago, maghahanap ng trabaho at mag-aaral pa. Dagdag pa niya, handa siyang mamuhunan sa kinabukasan ng nobyo, sinasabing, "Kung kinakailangan, ako ang magbabayad ng kolehiyo niya, tatay, dahil alam kong magiging mahusay siyang propesyonal." Para kay Teodoro, ang mga salitang iyon ay tila mga punyal sa dibdib. Itinuturing niyang kahibangan na siya pa ang magtustos sa kinabukasan ng isang lalaking hindi kailanman nagpakita ng tunay na pagsisikap. Napapailing na lamang siya, iniisip na iyon ay isang insulto sa mga prinsipyo na lagi niyang pinanghahawakan. Kinagabihan, inimbitahan ni Teodoro si Ramiro para sa isang hapunan sa kanilang bahay. Gusto niyang obserbahan nang malapitan ang asal ng magiging manugang. Maganda ang inihandang pagkain at nakangiting masaya si Alessandra, masaya dahil kasama niya ang 2 lalaking pinakamahalaga sa kanya. Habang kumakain, ipinakita ni Ramiro ang pagiging magalang at maalaga. Tumutulong sa paghahain ng ulam at pumupuri sa luto. Sinikap niyang magpakita ng magandang asal, sumasagot ng maayos sa mga tanong at laging may kasamang ngiti. Tinitingnan siya ni Alessandra na tila nakatagpo siya ng perpektong kapareha, samantalang pinagmamasdan naman ni Teodoro ang bawat kilos ng may matalim na mata, naghahanap ng palatandaan na magpapatunay ng kanyang hinala. Sa isang sandali, nagpaalam si Alessandra upang pumunta sa banyo. Pagsara ng pinto, biglang nag-iba ang hangin. Tinitigan ni Teodoro si Ramiro at diretsahang sinabi, "Gusto kong maging tapat ka sa akin. Ano ba talaga ang mga intensyon mo sa anak ko?" Bumagsak ang ngiti ni Ramiro at biglang nag-iba ang kanyang mukha. Sumandal siya sa upuan, nagkrus ng mga braso at malamig na sumagot, "Pakakasalan ko siya kahit ano pa ang mangyari. Hindi ikaw ang makakapigil." Hindi umatras si Teodoro. Tinanong kung may iba pa ba siyang motibo bukod sa pagmamahal. Napahalakhak si Ramiro nang may halong pangungutya at sagot niya ay may panlilibak. "Nasisiraan ka na yata." Pero wala nang halaga iyon, walang makakapigil sa kasal na ito. Kumulo ang dugo ni Teodoro ngunit pinigilan niya ang sarili, huminga ng malalim. Sa sandaling iyon, iba ang nakita niya, hindi ang mabait na binata kundi isang malamig at nakakatakot na lalaki. Nang bumalik si Alessandra, nadatnan niyang muli ang ngiti ni Ramiro. Nagsasalita ng banayad na para bang walang nangyari. Tumayo ito, sinabing gabi na at nagpaalam ng magalang. Inihatid siya ni Alessandra hanggang sa pintuan, kontento sa naging gabi. Umuwi si Ramiro sa bahay ng kanyang ina samantalang nanatiling nakaupo si Teodoro, nakatitig sa mesa na may bigat sa dibdib. Ang pagkadismaya ay dumadagundong sa kanya. Nakita niya ang tunay na mukha ng lalaki, ngunit alam niyang wala siyang paraan para mapatunayan ito sa anak. Maya-maya, kumatok si Alessandra sa kwarto ng ama. Determinado siyang kumbinsihin ito. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsalita ng matatag.
Tatay, gusto ko pong tulungan ninyo kaming bumili ng bahay. Maghahanap ako ng trabaho at babayaran ko ang hulog. Nangangako ako. Napakunot ang noo ni Teodoro at tinanong kung ideya ba iyon ni Ramiro. Nanahimik si Alessandra, umiwas ng tingin at hindi sumagot. Mabigat ang boses ng ama nang sabihin niya, sisiraan ng lalaking yan ang pamilya natin. Nagalit si Alessandra, tumayo at sinabing hindi na niya kayang tiisin ang labis na pagiging negatibo ng ama bago siya pumasok sa sariling kwarto at nagkulong. Naiwan si Teodoro, dinadala ang bigat ng kabiguang maprotektahan ang anak laban sa sarili nitong mga pagpili. Samantala, si Ramiro ay nasa kanyang silid sa bahay ng ina. Nakahiga sa kama, kinuha ang cellphone at tinawagan ang kanyang kasabwat. Mahina ang boses ngunit ramdam ang lamig ng kanyang mga salita. Sinabi niya, sa araw ng kasal, puputulin mo ang preno ng kotse ni Teodoro. Pag-uwi niya, maaaksidente siya at magmumukhang isang trahedya ang lahat. Pagkatapos noon, mamanahin ni Alessandra ang lahat at ako ang laging nasa tabi niya. Makukuha mo ang bahagi na karapat-dapat sa iyo. Tahimik na nakinig ang kasabwat at sumagot na gagawin niya ang lahat ayon sa plano. Napangiti si Ramiro, pumikit at tinapos ang tawag. Nakalatag na ang kanyang balak. Habang nangyayari ito, nananatiling gising si Teodoro sa sariling bahay, iniisip ang huling usapan nila ng anak. Mabigat ang katahimikan at hindi mapakali ang kanyang isip. Alam niyang may paparating na masama, ngunit hindi niya pa rin maisip kung hanggang saan kayang umabot si Ramiro. Sa mga oras na iyon, dalawang bahay ang nagdadala ng magkaibang damdamin. Sa bahay ng ama, puno ng pangamba at kawalan ng magawa. Sa bahay ng nobyo, puno ng ambisyon at pakikipagsabwatan. At iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na magbabago sa buhay ng lahat magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, may espesyal kaming hiling. Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre. At para manatili ito sa ganitong paraan, hinihiling naming ikonsidera mong mag-iwan ng like at mag-subscribe. I-komento mo rin kung saang lungsod ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at magpapatuloy na tayo. Kinabukasan tila namuhay ang bahay ni Teodoro sa dalawang magkaibang mundo. Sa isang panig, nakangiti ng maliwanag si Alessandra habang isinusukat ang damit na pinili niya. Isa itong napakamahal na disenyo, puno ng mga detalyeng kapansin-pansin at sinabi niya sa ama na matagal na niyang pinapangarap ang sandaling iyon. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kaganda sa buong buhay ko, Papa. Ito na ang pinakamasayang araw sa lahat, wika niya habang kumikislap ang mga mata. Tahimik lang na nanonood si Teodoro, pilit nang ngumiti, ngunit mabigat ang pakiramdam niya sa loob. Para sa kanya ang damit na iyon ay parang kwento ng engkantada na malapit ng maging bangungot. Sa kabilang panig, dumating si Ramiro na may suot na ternong sinasabing, napakamahal, ngunit alam ni Teodoro na peke lang iyon. Hindi maayos ang pagkakabagay sa katawan ng lalaki, ngunit naglalakad pa rin siya sa bahay na tila isang malaking negosyante. Hindi maintindihan ni Teodoro kung paano hindi napapansin ng anak ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng pagpapahalaga niya sa dignidad at sa kawalang laman na taglay ng nobyo. Patuloy ang matinding paghahanda. Dumarating ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Masiglang nag-uusap ang mga kamag-anak tungkol sa kasal at lalo pang tumataas ang inaasahan. Naglalakad si Teodoro sa gitna nila, nakikipagkamay, ngunit ang isipan niya ay nasa ibang lugar. Bumibilis ang tibok ng puso niya na tila sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang may masamang mangyayari. Kapag may lumalapit at nagsasabing, siguro sobrang saya niyo po ikakasal ang anak niyo sa napakabuting lalaki. Tumatango lang si Teodoro at iniiwasan ang usapan. Pero sa loob-loob niya, inuulit na mali ang kasal na ito. Sa gitna ng mga pagsubok ng makeup at buhok, niyakap siya ni Alessandra at nagsabi, alam ko na hindi mo siya pinagkakatiwalaan, pero mangako ka sa akin na magiging masaya ka para sa akin ngayon. Napalunok si Teodoro at ang nasabi lang niya ay, susubukan ko anak. Ngunit hindi mawala sa kanya ang pakiramdam ng panganib. Dumating ang araw ng kasal. Nagsuot si Teodoro ng perpektong terno at umalis mag-isa sakay ng kanyang kotse. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit sa bawat kilometro ay lumalala ang kanyang pagkabalisa. Doon niya napansin ang kakaiba.
May isang itim na kotse sa likod niya na tila sumusunod ng malapitan. Paulit-ulit siyang tumingin sa rearview mirror pero hindi niya makita kung sino ang nasa loob dahil sa tinted na salamin. Sinubukan niyang pabilisin tapos bagalan naman at ginagaya lang nito ang bilis niya. Hindi ito nagkataon, bulong niya sa sarili, lalo pang kinakabahan. Pinipilit niyang kumbinsihin ang sarili na isa lang itong ibang bisita papunta sa parehong lugar, pero lalong tumindi ang pakiramdam niya na siya ay sinusundan. Pagdating sa simbahan, ipinarada ni Teodoro ang kotse at sa halip na pumasok kasama ng iba, nagpasya siyang libutin muna ang gusali. Hindi siya mapakali. Habang naglalakad sa mga pasilyo, nakakita siya ng isang silid na tila para lamang sa mga pribadong gamit. Nang lumapit siya, narinig niya ang isang tinig na agad niyang nakilala. Si Ramiro kausap sa telepono, mababa ang boses, pero malinaw na malinaw ang mga salita. Ngayon na gawin mo ang napag-usapan natin. Putulin mo ang preno. Ayokong may palpak, mariin nitong sabi. Napatigil si Teodoro, hindi makapaniwala sa narinig. Uminit ang dugo niya, bumilis ang tibok ng puso. Pero hindi niya narinig kung aling kotse ang sabotahehin. Nang hindi na nagdalawang isip, tumakbo siya papunta sa kotse ng anak. Nilamon ng takot na baka si Alessandra ang biktima ng plano. Kasabay nito sa kabilang bahagi ng paradahan, papalapit na ang kasama ni Ramiro sa kotse ni Teodoro. Yumuko ito ng palihim, inaabot ang mga kable at mabilis na nagtratrabaho para sirain ito. Sanay na sanay ang kilos ng lalaki, ngunit hindi malinaw kung natapos na ba niya ang ginagawa. Lalong tumindi ang katahimikan sa lugar at tila nakikipag-agawan ng oras ang ama na puno ng pangamba. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Alessandra sakay ng isang marangyang sasakyan. Nakabihis na siya bilang nobya, napakaganda at halatang nahuli sa oras. Mabilis siyang bumaba, inaayos ang damit at nagsabi, "Papa, pakiusap, sumama ka na sa akin, oras na, hinihintay na tayong lahat." Sinubukan ni Teodoro magsalita pero napatigil. "Anak, kailangan kong sabihin sa iyo may mga nangyayaring hindi mo alam," panimula niya, pero agad na siyang natahimik. Alam niyang kung walang ebidensya, parang baliw lang siyang magsasalita. Muling nagsalita si Alessandra, may bahid na inis. "Huwag mong sirain ang araw ko, pakiusap, sumama ka na." Pinilit niyang ngumiti at tumugon, "Mauna ka na, susunod ako agad." Tumango siya at mabilis na pumasok, hindi napansin ang bigat sa mukha ng ama. Nanatiling nakatayo si Teodoro ng ilang sandali, sinusubukang pagdugtungin ang mga pangyayari. Nang marinig niya ang pagtugtog ng marcha nupsyal sa loob ng simbahan, biglang kumislap sa isip niya ang isang ideya. Paano kung hindi kotse niya ang sinabotahe kundi akin? Bulong niya sa takot. Tumakbo siya patungo sa paradahan at pagliko sa kanto, nasaksihan niya ang isang lalaki na tumatakbo palayo. Ito ang tauhan na agad sumakay sa itim na kotse at pinaharurot ito. Tinutukan ni Teodoro ang tingin sa plaka at agad niya itong inalala. Nanginginig siyang yumuko para silipin sa ilalim ng sarili niyang kotse at nakita niya ang mga maluluwag na kable. Nilamon siya ng matinding takot. "Ako ang tinangka nilang patayin," bulong niya na nanginginig. Sigurado na siya ngayon na totoo ang panganib. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumakbo papasok sa simbahan. Nagsimula na ang pari sa seremonya at kakatanong lang kung mayroong sino mang may tutol sa kasal na iyon. Biglang bumukas ng malakas ang mga pinto at dumating si Teodoro, hingal at sumigaw ng malakas, "Itigil ninyo ito ngayon." Lahat ay napalingon, nagulat. Lumapit siya hanggang sa altar, itinuro si Ramiro at nagsabi, "Itong lalaking ito ay nagplano ng sabotahe. Pera lang ang habol niya, huwag ninyong hayaang magpatuloy ang kasal na ito." Agad kumalat ang iskandalo, bulungan ang mga bisita, at ang nobya ay napatingin ng hindi makapaniwala. Tumakbo si Alessandra papunta sa ama at nagtanong ng desperado, "Ano ang sinasabi ninyo? Ano ang nangyayari?" Dinadala ng emosyon, ipinaliwanag ni Teodoro ang narinig at nakita niya sa sasakyan. Nagsimulang magduda ang anak at hiniling na suriin ito. Magkasama silang lumabas papunta sa paradahan, ngunit pagdating nila ay wala silang nakitang konkretong ebidensya. Ang mga kable na nakita ay walang kinalaman sa preno. Isa sa mga lalaking naroon ay nagsabi ng mariin, "Kung putol ang preno, imposibleng maayos iyon sa ganitong kabilis. Nagkamali kayo." Nanghina si Teodoro.
Pilit niyang idinadahilan na nakita niya mismo na may isang itim na kotse na tumakas, ngunit walang sapat na pruweba. Galit si Alessandra, nakapamewang at nagsabi, "Sobra na kayo, Ama." Bumalik siya sa loob ng simbahan, dala ang inis at kahihiyan sa harap ng mga panauhin. Si Ramiro naman ay muling kumilos ng kalmado, kunwaring walang alam. Nagpatuloy ang lahat sa seremonya, maliban kay Teodoro na nanatiling nakatayo sa labas. Dinudurog siya ng sakit ng kawalan ng ebidensya at higit pa roon ang pakiramdam na nawala na ang tiwala ng sariling anak. Hindi na nagawa ni Teodoro na muling pumasok sa simbahan. Matapos siyang pagtawanan at hindi paniwalaan ng lahat, daman niyang hindi lamang tiwala ng anak ang nawala, kundi pati respeto ng mga naroroon. Mabagal siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan, binuksan ang pinto at umupo sa upuan ng driver na may bigat sa dibdib. Huminga ng malalim, sinubukang pakalmahin ang sarili at nagpasya na wala na siyang dahilan para manatili pa. Sinindihan niya ang makina at nagsimulang magmaneho pa uwi, nag-iisa, habang nilalamon ng pagkadismaya, lungkot at kutob na may mali pa ring nangyayari. Habang nagpapatuloy sa kalsada, puno ng pag-iisip ang kanyang ulo. Nakita ko mismo, hindi ako baliw. Sigurado akong may plano sila. Bulong niya sa sarili. Pilit hinahanap ang lakas para unawain ang lahat ng nangyari. Samantala, sa loob ng simbahan, nagpatuloy ang seremonya na para bang walang nangyari. Sinusubukan ni Alessandra na ituon ang isip sa kasalukuyang sandali, ngunit hindi niya makalimutan ang eksena kasama ang ama. Nasaktan siya, ngunit nanaig ang kagustuhang magsimula ng panibagong buhay. Si Ramiro na may tila kampante, naglalakad sa mga bisita, bumabati sa lahat na may perpektong ngiti, kunwaring siya ang huwarang asawa. Bawat salita ay maingat na pinili, bawat kilos ng lambing para sa nobya ay sinadya upang palakasin ang kanyang imahe bilang mapagmahal na lalaki. Napaniwala niya ang marami kaya't bulungan ang ilan kung gaano kasuwerte si Alessandra na nahanap ang ganitong tao. Habang papauwi si Teodoro, nagsimulang magpakita ng kakaiba ang kanyang sasakyan. Una, bahagyang bumilis ang takbo kahit hindi niya pinindot ang silinyador. Pagkaraan, isang biglang pag-ugoy ang nagpabilis ng sasakyan sa kalsada. Pumreno siya ngunit napansin niyang hindi iyon ang problema. Lalong bumibilis ang sasakyan para bang may sariling buhay. Desperado, hinigpitan niya ang hawak sa manibela, sinusubukang makontrol, ngunit sa bawat kurbada ay lalong nagiging delikado. Hindi maaari may naggalaw sa kotse, takot niyang iniisip. Lumabas sa kalsada ang sasakyan, tumilapon at bumaligtad ng maraming beses hanggang huminto sa damuhan. Tumama ng malakas si Teodoro, nawala ng malay at nanatiling walang galaw, habang ang amoy ng gasolina ay pumuno sa paligid. Sa kasayahan, palihim na lumayo si Ramiro sa mga bisita, kinuha ang cellphone at nagpadala ng mensahe sa kasabwat. Gumana, wala na siya sa daan ngayon, isinulat niya sa BIC. Sumagot ang kasabwat at nagdagdag pa ng mas nakakatakot. Bakit titigil dito? Ngayon na asawa mo na si Alessandra, makukuha mo ang lahat mag-isa. Tapusin mo na rin siya at yun na ang buong kayamanan. Ako ang bahala. Binasa ni Ramiro, nag-isip sandali at ngumiti ng may kasinungalingan. Sumagot siya, magandang ideya, planuhin natin ito ng magkasama. Walang makakahalata. Habang nagtatype, isang bisita na abala sa pagdadala ng mga baso ay aksidenteng nabangga siya. Natapunan ng pulang alak ang kanyang Amerikana at agad siyang nagalit. Tignan mo ang ginawa mo, nasira ang bago kong Amerikana, sigaw niya na kunwaring nagagalit. Sinubukan ng ilan na pakalmahin siya, samantalang si Alessandra ay agad lumapit. Tama na, hindi kailangang palakihin pa ito, sabi niya, umaasang matapos ang gulo. Sa sandaling iyon, dumulas ang cellphone ni Ramiro mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig, naka-unlock at maliwanag ang screen. Dinampot iyon ni Alessandra upang isauli, ngunit nang sulyapan niya ang screen, halos mawalan siya ng hininga. Nakabukas ang mga mensahe. Lahat ng usapan nila ng kasabwat ay nakaharap sa kanyang mga mata. Binasa niya ang bawat linya, nakita ang plano laban sa ama at pati ang mungkahi na alisin din siya. Bumilis ang tibok ng puso niya, nanginig ang mga binti, ngunit pinanatili niya ang katahimikan upang hindi mahalata. Hawak pa rin ang cellphone, huminga ng malalim si Alessandra,
nagpakalakas ng loob at ibinalik ang aparato sa asawa. Si Ramiro, abala at galit sa natapong alak, hindi na malayang nakita ng asawa ang mga mensahe. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na lumayo si Alessandra at tinawag ang tsuper ng pamilya. Mahina niyang sinabi, "Kailangan kong umalis ngayon, dalhin mo ako sa ospital." Tatawagan ko ang ama ko, hindi maganda ang pakiramdam ko dito. Sumakay siya sa sasakyan at agad sa kalsada, paulit-ulit na nagdial sa numero ng ama. "Sagot ama, sagutin mo. Kailangan kong marinig ang boses mo," ulit niya ng desperado. Patuloy na tumutunog ang telepono ngunit walang sumasagot, lalo pang nagpapalala ng kanyang pangamba. Ilang minuto lamang ang lumipas nang makita ng driver ang isang kotse na tumaob sa gilid ng kalsada. Sumilip si Alessandra sa bintana at agad niyang nakilala ang kotse ng ama. Napatili siya na huminto sila, bumaba ng mabilis at tumakbo patungo sa sasakyan, kung saan nadatnan niya si Teodoro na walang malay, nakakulong sa seatbelt. Bumagsak ang luha sa kanyang mukha, ngunit nanaig ang kanyang instinct. Kahit nasa simula pa lamang siya ng kursong medisina, alam niya kung ano ang dapat gawin. Matatag ang kanyang mga kamay habang sinusuri ang paghinga, tinitingnan ang vital signs at agad na sinimulan ang paunang lunas. "Huwag mo akong iiwan tatay, kailangan kita ngayon," bulong niya nang nanginginig ang boses, habang ginagawa ang lahat upang mapanatili itong buhay. Agad tumawag ang driver ng ambulansya, ibinigay ang lokasyon at ipinaliwanag ang grabing sitwasyon. Pinanatili ni Alessandra ang kanyang katahimikan, inayos ang posisyon ng katawan ng ama at pinigilan ang sariling panginginig upang hindi matalo ng takot. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting lumapit ang tunog ng sirena. Huminto ang ambulansya, mabilis na tumakbo ang mga paramediko at sila ang nagpatuloy ng gamutan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Teodoro ang mga mata, litong-lito pa rin. Mahina ang kanyang tinig nang tignan ang anak at sabihing, "Nakakabulag ang pag-ibig, Alessandra, pero ang pinakamahirap ay kapag maling tao ang minahal." Humahagulgol si Alessandra, mahigpit na hawak ang kamay ng ama. "Nandito ako, tatay, hindi kita iiwan. Nangangako ako," sagot niya, pilit na nagbibigay ng lakas. Ipinuwesto si Teodoro sa stretcher at isinakay sa ambulansya. Sumama si Alessandra, hindi binitiwan ng kamay nito hanggang sa huling sandali. Ang gabing dapat ay puno ng kasiyahan ay naging isang bangungot. Sa bawat kilometro papunta sa ospital, sumasagi sa kanyang isip ang mga mensaheng nabasa niya sa cellphone ng asawa at naramdaman ng kilabot sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nagsimulang maunawaan ni Alessandra na baka tama ang mga babala ng ama mula pa sa simula. Ilang oras matapos ang aksidente, kumalat na ang balita sa mga bisita ng kasal. Dumating ang pulisya sa pagtitipon at mabilis na lumapit kay Ramiro. Pinakiusapan ang lahat na lumayo. Sinabi ng mga investigador na kailangan ang kanyang cellphone para sa pagsusuri at hindi nagbigay ng puwang sa anumang dahilan. Kinabahan si Ramiro, sinubukang itago ang tensyon at sinabing isa lamang itong pagkakamali. Ngunit wala siyang pagpipilian. Inabot niya ang telepono at ilang minuto lamang ang lumipas nang matagpuan ng mga pulis ang mga usapan kasama ang kanyang kasabwat. Nabanggit doon ang sabotahe sa kotse ni Teodoro at pati ang mas malalang plano laban kay Alessandra. Ang kumpirmasyong iyon ay sumabog na parang bomba at bumalot ang katahimikan sa buong bulwagan. Nagkatinginan ng mga bisita na hindi makapaniwala, samantalang si Ramiro ay isinakay sa patrol car sa harap ng lahat. Pilit niyang idinadahilan na biktima siya ng sabwatan, ngunit malinaw sa mga pulis na nahuli siya sa akto. Kinagabihan din, nagtungo ang mga pulis sa lugar ng aksidente. Sinuri nila ang sasakyan ni Teodoro at napatunayan ang matagal ng hinala ng ama. Hindi ang preno ang may sira kundi ang accelerator na iniba upang manatili sa pinakamataas na bilis. Isang opisyal ang nagsabi ng mariin, "Plano itong pumatay, Ginoong Teodoro. Kriminal ang ginawang pagbabago sa kotse." Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng katiyakang hindi siya nababaliw at tama ang kanyang kutob mula pa noong una. Sa ospital, ipinaalam kay Alessandra ang balita. Nasa tabi siya ng ama. Mahigpit na hawak ang kamay nang malaman ng pagkakaaresto kay Ramiro. Nanahimik siya ng ilang segundo, nilunok ang luha bago tumingin kay Teodoro at sabihing, "Tama ka palagi, tatay.
Nangangako ako na hindi ko na muling babaliwalain ang iyong mga payo. Bagamat mahina pa, malalim na huminga si Teodoro at mahinang sumagot. Ang mahalaga ay alam mo na ngayon kung sino talaga siya. Umiiyak si Alessandra sa pagsisisi. Inaalala ang lahat ng pagkakataong ipinagtanggol niya si Ramiro laban sa mga babala ng ama. Hinahawakan niya ang kamay nito ng buong higpit at inuulit na hindi na siya lalayo mula sa kanyang patnubay. Malalim ang sugat sa damdamin, ngunit may kalakip ding kagaanan dahil natuklasan ang katotohanan bago pa lumala ang trahedya. Samantala sa presinto iniinteroga si Ramiro. Pilit niyang iniiwasan ang mga tanong. Sinasabing gawa-gawa ang mga mensahe na may ibang gumamit ng kanyang telepono, ngunit hindi bumigay ang mga investigador. Isa sa kanila ang nagsabi, klaro ang ebidensya. Hindi lang kamatayan ng biyenan ang pinlano mo, pati ang pananakit sa asawa mo. Napapaliad si Ramiro sa upuan. Paulit-ulit na humihiling na tawagan si Alessandra. Sinasabing nais niyang magpaliwanag, ngunit tumanggi ang mga pulis. Ipinagbawal siyang makipag-ugnayan at bawat pakiusap niya ay tunog desperasyon, hindi inosensya. Nagpatuloy ang mga investigador sa pagsubaybay upang matukoy ang kasabwat. Sinundan nila ang numerong lumabas sa mga usapan, ngunit natuklasan na ito'y nakarehistro ng ilegal, walang malinaw na pagkakakilanlan. Mukhang binili lamang ang SIM card para sa sabwatan, dahilan upang maging mas mahirap ang investigasyon. Noon naalala ni Teodoro, habang nasa ospital ang detalyeng maaaring magbago ng lahat. Tumingin siya sa pulis na naka-duty sa kanyang tabi at sinabi, "Hindi ko kilala ang lalaki, pero nakita ko ang kotse niya nang tumakas. Itim, tinted ang bintana at naalala ko ang plaka." Agad itong isinulat ng pulis, tiniyak na iyon ang magiging susi sa paghahanap ng kasabwat. Samantala, nananatiling nakakulong si Ramiro sa presinto. Naglalakad siya pabalik-balik sa loob ng selda, magulo ang mukha, bulong ng mga salitang walang saysay. Paulit-ulit siyang humihiling na makatawag, iginigiit na makausap si Alessandra, ngunit hindi siya pinayagan. Bawat minutong lumilipas ay lalong nagpapalalim sa kanyang takot, at ang imahen ng kumpiyansang lalaking laging nakangiti ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay isang taong takot na wala ang kontrol sa sarili at sa kanyang kapalaran. Natapos ang kasal sa iskandalo. Pinauwi ang mga bisita sa kani-kanilang tahanan, ngunit ang hangin ay puno ng pagkabigla. Nagbubulungan sila kung paano sana nauwi sa trahedya ang lahat. Ang ilan ay naaawa kay Alessandra, habang ang iba naman ay humahanga sa tapang ni Teodoro, na kahit walang naniwala ay nanindigan sa kanyang mga hinala. Ang gabing dapat ay selebrasyon ay naging isang nakahihiyang pangyayari, na matatandaan ng lahat bilang ang kasalang naputol dahil sa isang krimen. Sa ospital, hindi iniwan ni Alessandra ang tabi ng kanyang ama. Natutulog siya sa isang upuang nakapwesto sa tabi ng kama, nagigising sa bawat pagkilos nito at pinipilit na siya ang sasama sa lahat ng pagsusuri. Dumating ang sandali na sinabi niya, "Hihilingin ko ang pagpawalang bisa ng kasal, Papa. Hindi ko matatanggap na ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kasinungalingan at krimen. Hindi ko hahayaang makinabang pa siya gamit ang pangalan ko." Tinitigan siya ni Teodoro ng may lambing at tumugon, "Tama ka. Hindi dapat naganap ang kasalang yon. Panahon na para magsimula muli." Mabilis nang pinag-uusapan ang mga hakbang legal. Ipinaliwanag ng abogado ng pamilya na dahil sa mga ebidensya, posible ang pagpawalang bisa ng kasal, sapagkat ito ay naisakatuparan batay sa kriminal na intensyon ng isa sa mga partido. Tumango si Alessandra at pinagtibay na iyon ang landas na gusto niyang tahakin. Hindi lang basta maghiwalay, kundi burahin ng legal ang pagkakatali. Nagsimula na ang mga proseso at naramdaman ng pamilya na, sa kabila ng sakit, unti-unti na nilang tinutuwid ang pagkakamali. Sa mga oras na iyon, pinagninilayan ni Teodoro ang lahat ng nangyari. Naalala niya ang sandaling sumigaw siya sa simbahan para pigilan ang kasal, ang mga akusasyon laban sa kanya, at ang kahihiyan ng magmukhang isang taong wala sa sarili. Ngayon, sa harap ng malinaw na ebidensya, dama niya na nagiging makatarungan ang lahat. Sinabi niya sa anak ng Mariin, "Minsan, ang lumaban mag-isa para sa katotohanan ang tanging pagpipilian. Mas pipiliin kong tawagin na baliw kaysa hayaang mahulog ka sa kamay ng taong iyon." Napaiyak si Alessandra at tumugon,
Hindi ka kailanman nag-iisa, Papa. Ako lang ang naging bulag at hindi nakakita. Ngayon, alam ko na dapat kitang pakinggan sa lahat ng bagay. Mabigat ang bigat sa damdamin, ngunit may halong pakiramdam din ng tagumpay. Nakakulong na si Ramiro na tuklasan ang plano at nasa proseso na ang pagpawalang bisa ng kasal. Ang susunod na hakbang ay mahuli ang kasabwat at mahalaga ang naitalang plaka ng sasakyan ni Teodoro para dito. Mahaba pa ang daan, ngunit magkasama at mas matatag na muli ang mag-ama. Kinabukasan, natunto ng pulisya ang itim na kotse na nakita habang tumatakas mula sa simbahan. Napakahalaga ng plaka na inalala ni Teodoro para sa investigasyon at nasukol ng mga ahente ang sasakyan sa isang liblib na kalsada. Nandoon ang kasabwat ni Ramiro na nagtangkang tumakas ngunit agad na nahuli. Dinakip sa presinto, umamin siya sa partisipasyon sa plano at kinumpirma na ang pagsabotahe ng kotse ay ginawa sa direktang utos ni Ramiro. Lalong tumibay ang kaso at wala nang makapagtatanggi sa krimen. Sa harap ng lahat ng ebidensya, kinasuhan si Ramiro ng tangkang pagpatay at sabwatan. Mabibigat na kaso na naglalantad ng kanyang tunay na pagkatao. Sumunod na mga araw ay puno ng tensyon dahil papalapit ang paglilitis at alam ng lahat na ito'y babantayan ng media. Lubos na nababalisa si Alessandra, ngunit alam niyang may mahalagang papel siya. Sa emosyonal na tinig, sinabi niya sa ama, "Kailangan kong tumistigo laban sa kanya, kahit masakit, dahil iyon lamang ang paraan para ipakita na hindi na ako magpapaloko." Hinawakan ni Teodoro ang kanyang kamay at tumugon, "Anak, ang tapang mo ang magdadala ng katarungan. Alam ko palagi na nasa iyo ang lakas para harapin ito." Sa korte, nanindigan si Alessandra. Harap-harapan sa hukom at mga abogado, isinalaysay niya ng detalyado kung paano siya naniwala sa mga pangako ni Ramiro, kung paano niya ipinagtanggol ito laban sa mga babala ng kanyang ama, at kung paano niya natuklasan ang mga mensahe sa cellphone noong gabi ng kasal. Punong-puno ng sakit ang kanyang mga salita, ngunit malinaw at matibay, ipinapakita na niloko siya mula pa sa simula. Nagpatotoo rin si Teodoro, ikinuwento ang lahat ng kanyang hinala, mula sa mga unang palatandaan hanggang sa sandaling nakita niyang tumatakas ang kasabwat sakay ng itim na kotse. Mariin niyang sinabi, "Mas pinili kong matawag na baliw kaysa ibigay ang anak ko sa isang kriminal." Ngayon nasa harap na ng lahat ang katotohanan. Maingat na nakinig ang hukom at naglabas ng pasyang nagbago ng lahat. Sa halip na basta diborsyo, tinanggap ang kahilingan para sa pagpawalang bisa ng kasal. Kinilala na ito ay isinagawa ng may pandaraya at kailanman ay hindi maaaring maging wasto. Ilang araw matapos nito, kinumpirma rin ng pari na nagkasal ang pagpawalang bisa. Binigyang diin na siya mismo ay naloko tungkol sa mga intensyon ng nobyo. Si Ramiro at ang kanyang kasabwat ay hinatulan ng mahabang taon sa kulungan, isang sentensyang nagpapakita ng bigat ng kanilang kasalanan. Sa paglilitis, hindi napigilan ni Alessandra ang pagluha habang nasa tabi ng ama. Sa gitna ng sakit, nakahanap siya ng lakas upang sabihin, "Palagi kang naging sandigan ko. Nagkamali ako sa hindi pakikinig, pero ngayon alam ko na hindi na ako lalayo sa mga payo mo." Kahit sugatan pa mula sa aksidente, malalim na huminga si Teodoro at tumugon, "Uulitin ko lahat kung kinakailangan, dahil ang mailigtas ka ang pinakamatinding tagumpay ko." Umabot sa mga pahayagan ng kaso at lumabas sa lahat ng istasyon ng telebisyon. Itinuring na isang iskandalo ng pandaraya, krimen at pagtataksil. Bumagsak ang imahe ni Ramiro sa lipunan, samantalang magkasamang lumabas ng korte sina Alessandra at Teodoro, taasno at magaan ang pakiramdam dahil natuldukan na nila ang mapait na kabanata. Lumipas ang ilang taon mula sa paglilitis na tuluyang nagbago sa buhay ni Teodoro at Alessandra. Ang sugat na iniwan ni Ramiro ay hinding-hindi malilimutan, ngunit nagawa ng mag-ama na muling buuin ang tiwala at magtulungan sa isang bagong landas ng pagkatuto. Si Teodoro, mas matanda at mas mahinahon na ngayon, ay namuhay ng payapa, tinatamasa ang katahimikan na matagal niyang pinangarap, matapos ang mga tao ng pagsusumikap at ang mga sugat ng nakaraan. Si Alessandra naman ay tinupad ang pangako sa ama. Nag-aral siya ng buong sikap, ibinuhos ang sarili sa kolehiyo at sa wakas ay nakapagtapos ng medisina, isang bagay na matagal na niyang minimithi
at ngayoy naging sagisag din ng kanyang pagtatagumpay. Muli siyang nanirahan sa bahay ng ama at sinigurong lagi siyang kasama nito sa lahat ng detalye ng buhay nito. Isang Sabado ng gabi, mas maagang umuwi si Alessandra kaysa karaniwan. Nagniningning ang kanyang mukha at may dala siyang isang taong nais ipakilala. Sinalubong siya ni Teodoro sa sala na gulat at sinabi niya ng matatag, "Ama, ito si Leandro. Gusto kong makilala mo siya dahil mahalaga siya sa akin." Lumapit ang binata, nagabot ng kamay nang may kababaang loob at magalang na bumati kay Teodoro. Simple ang kanyang tindig, tapat ang kanyang mga mata at walang yabang ang kanyang mga salita. Isang karangalan na makilala kayo. Marami na akong narinig tungkol sa lahat ng inyong naabot, wika niya ng natural. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Teodoro, naalala ang mga pagkakataon na minsan siyang nagkamali sa paghusga sa mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, may tiwalang dala ang mga mata ni Leandro. Naghain ng hapunan at naging magaan ang pag-uusap. Nagbahagi si Leandro ng mga kwento tungkol sa kanyang trabaho, binanggit ang hirap na dinaraanan upang tuparin ang kanyang mga tungkulin at ikinuwento ng may pagmamalaki kung paano niyang pinipilit na tumayo sa sariling paa. Dagdag ni Alessandra na may luha sa mga mata. "Ama, hindi niya ako kailanman hiningan ng anuman. Hindi siya nagpakita ng interes sa kung anong mayroon tayo. Sa halip palagi niyang sinasabi na ang buhay ay dapat binubuo ng sariling kamay." Tahimik na nakinig si Teodoro, pinagmamasdan ang bawat salita at kilos. Matapos ang mga taong puno ng sakit at pagdududa, nais niyang masigurong hindi na muling masasaktan ang anak. Sa isang sandali tumingin siya kay Leandro at diretsong nagtanong, "Ano ang inaasahan mo mula ngayon?" Walang pag-aatubiling sumagot si Leandro. "Inaasahan kong makasama ang anak ninyo, buuin ang isang buhay, kasama siya at manatiling malapit sa inyo. Dahil ang pamilya ay dapat laging nagkakaisa." Ngumiti si Alessandra at may luhang namumuo sa mata. Nagsabi, "Ama, alam kong noong una nagkamali ako at hindi ko pinakinggan ang inyong mga payo. Ngunit natuto na ako at ngayon sigurado akong tama ang aking pinili. Gusto kong marinig kung ano ang palagay ninyo sa kanya." Sandaling katahimikan ang bumalot hanggang sa huminga ng malalim si Teodoro at buong paninindigang sumagot, "Ngayon nakikita ko ang isang ibang lalaki. Nakikita ko ang may dangal, hindi naghahangad sa kung anong meron tayo, kundi nakatingin sa kung ano ang maaari ninyong buuin ng magkasama. Pinapayagan ko, anak, at sinasabi ko ito ng may galak sa puso." Tumayo si Alessandra, niyakap ang ama at nagdiwang na parang isang bata. "Alam kong magtitiwala kayo sa kanya. Alam kong mararamdaman ninyo ang nararamdaman ko," sabi niya ng puno ng emosyon. Magalang na nagdagdag si Leandro, "Ipinapangako ko sa inyo na iingatan ko si Alessandra at hindi ko siya ilalagay sa panganib. Ang nakaraan ay hindi na maibabalik, ngunit mula ngayon, magiging payapa ang kanyang buhay at palagi ninyo akong makakatuwang, hindi kaagaw o dahilan para magkahiwalay." Nakangiti si Teodoro sa narinig at tumugon, "Hindi ko kailangan ng mga pangako, binata. Ang kailangan ko lang ay makita ang mga gawa. At hanggang ngayon, ang nakikita ko ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan." Nagpatuloy ang gabi sa masayang usapan, mga impit na tawa at isang kapaligiran ng tunay na pagkakaisa. Ramdam ni Alessandra na nakamit niya hindi lamang ang isang lalaking may dangal, kundi ang muling pagtitiwala ng kanyang ama. Malinaw na siya ay nag-mature, natutong pahalagahan ang tunay na mahalaga at hindi na uulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Habang tinatapos ang panghimagas, tiningnan niya ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay at idineklara, "Ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi lang ang pagtatapos ko, kundi ang matutong makinig at magtiwala. Lagi ninyong sinasabi na ang trabaho at katapatan ang pundasyon ng lahat at natagpuan ko ang isang taong may parehong paniniwala." Tumango si Teodoro at mariing nagsabi, "Anak, matagal kong hinintay ang sandaling ito. Maraming gabing hindi ako mapakali sa pag-aalala para sa hinaharap. Ngunit ngayon ramdam kong ligtas ka na. Ang pag-ibig na totoo ay hindi sumisira, kundi bumubuo. At iyan ang uri ng pag-ibig na nararapat sa iyo." Nagpasalamat si Leandro at pinagtibay na gagawin niya ang lahat upang parangalan ang tiwala. Sa sandaling iyon, malinaw na nagsara na ang isang siklo sa pamilya.
Naiwan na ang masakit na nakaraan ng pagtataksil at masasamang plano. Si Ramiro at ang kanyang kasabwat ay nananatili sa kulungan, nagbabayad ng mahabang parusa sa mga kasalanang nagawa, na naaalala na lamang bilang halimbawa ng kasakiman na muntik ng sumira ng mga inosenteng buhay. Si Teodoro naman, mas matanda at payapa na ngayon, ay sa wakas makakapagpahinga nang may katiyakan na ang kanyang anak ay nasa mabuting mga kamay. Maraming salamat sa panonood hanggang dito. May inihanda pa kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Makikita na ito sa iyong screen ngayon. Kailangan mo lang i-click upang mapanood. Sa mundong puno ng sakit na madalas nananahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung tumama sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaki ang naitutulong nito upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga totoong salaysay na dapat marinig. I-comment mo rin kung saang lugar ka nanonood at kung maaari, ibahagi ito. Maaring maliit na bagay, ngunit ang pagkalat ng isang kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.